Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang kandidatura ni ex-Senator Kiko Pangilinan. At ang nagtatanong si Sharon Cuneta. Okay. So, sa mga surveys ngayon, hindi talaga pumapasok si Kiko Pangilinan. Mababa. Kahit anong gawin nilang kampanya, lately na monitor ko, nandun sila sa Marawi City, nangampanya doon, kinantahan ni Sharon Cuneta si Kiko. Ako fans ako ni Sharon Cuneta nung kasikatan pa niya. Mga pelikula niya pinapanood ko, and then ano ba yung kanya, Bituing Walang Ningning. So ito, may dumaan sa wall ko na post ni G. Pagurayan. Ang title is, nagtatanong si Sharon, bakit ayaw ninyong iboto si Kiko? So, pinanood ko, nako, very short video, kailang malaman. Umiiyak pa nga si Sharon eh. Okay. Pakinggan natin. So, itanong po kaya iboto si Kiko? 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 So, itanong... Talagang umiiyak, ano? Ano ba yan? Tunay na pag-iyak, na nararamdaman na nila yung pagkatalo, kaya umiiyak na eh. Well, magaling talagang drama actress si Sharon Cuneta, believe ako. So I don't know ito kung drama ba o talagang tunay na of course husband niya yun, gusto niya manalo. So umiiyak, hoping na maawa ang taong bayan. So kayo, ano po ang inyong isasagot sa tanong, bakit ninyo ayaw iboto si Kiko? Binasa ko ang mga comments. Nako, tinatanong pa ba yan? Ganun ang mga comments eh. Ako, ang maalala kong nagawa ni Kiko Pangilinan, yung batas na nakalimutan ko anong Republic Act, yung minor de edad, kahit makagawa pa ng malaking kasalanan, dahil minor de edad, hindi pwedeng makulong. Yun yung nagawa niya sa at maraming mga tao na galit kay Kiko Pangilinan dahil sa batas na yun. So yun ang kanyang legacy sa legacy niya sa pagiging senador. Ano pa ba yung mga ang matandaanan ko lang talagang anti-Marcos siya. Na galit siya nung ipalibing ni Tatay Digong si former President Marcos Sr. Galit siya. At may narinig akong salita niya, speech sa isang gathering na ipapahukay namin yan. Something like that. So, kumusta naman sila ngayon? Galit pa ba sa Marcos o kinain suka? Yan ngayon ng sagot sa tanong ni Sharon Cuneta kung bakit ayaw iboto ng tao. Kung he remained true to his words na anti-Marcos, at para bang si Attorney Rowena Guanzon, anti-Marcos siya noon, hanggang ngayon anti-Marcos siya. Yun ang tunay na Kaya nung una galit ako o nainis ako kay Attorney Rowena Guanzon. Ngayon nare-realize ko tama yung mga pinagsasabi niya, na hindi mapagkatiwalaan ng Marcos niyan. Sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon nung bago election ng May 2022, tama siya. So
she remained true to her words. Rowena Guanzon. Itong si Senator Kiko Pangilinan, wala na, parang magkakaibigan na sila eh. So, tinatanong pa ba yan na bakit ayaw nyong iboto si Kiko? Ano ba yung kanyang pinaggagawa? Advertisement ba yun? Yung kumain siya na taklob ng kaldero, nilagyan na ng kanin, nilagyan ng suka, asin. I don't think so na pakitang lang yun, pakitang gilas. Para lang maipaabot niya yung mensahe na makamasa siya. But hindi ganun. First time kong nakakita ng tao na kumain ng kanin na nilagyan niya ng suka. Maasim naman yun. Pwede pa asin. Iyan ang ginagawa ng karamihang Pilipino. Kanin, isawsaw ay dildil mo sa asin o kaya ginamos o bagoong. Yan, kailang suka. Tapos kumain siya, pati dahon ng saging, kinain. Ano ba yan? So, magbasa tayo sa mga comments. Ang isa pang sagot, bakit ayaw niyong iboto si Kiko? Ayun na, yung kanta ni Sharon Cuneta, bituing, walang ningning. Kung si Kiko Pangilinan ay isang bituin, wala na siyang ningning ngayon. Tingnan nyo, wala nang nakakapal. Bam Aquino, medyo may konting pag-asa. Bam Aquino, lalo na kung i-endorse siya ng iglesia. Kasi bali-balita, parang i-endorse daw siya ng iglesia in exchange for a commitment. Balita lang ito, nababasa ko lang sa mga post. But no assurance, walang proof. I-endorse ng iglesia ni Cristo si Bam Aquino in exchange for a commitment na tutulungan niya si BP Sara sa kanyang impeachment. I don't know how true it is. So may pag-asa si Bam at Kiko Pangilinan wala na. Okay, magbasa ako sa mga comments. Yan, Nenelen Idulyantes, dapat pa ba ipangutana? Ikaw, ano ang nakita mo kay Kiko? Francisco Santo, hindi na mananalo ang asawa mo dahil siya ang gumawa ng batas na hindi makukulong. Ito na yung sinasabi ko. Gumawa siya ng batas na hindi makukulong ang mga minor de edad kahit sila ay mang-rape, magnakaw, pumatay. Hindi kami makukuha sa paiyak-iyak mo. So, sorry na lang, Miss Sharon Cuneta, bituing, walang ningning. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel nito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Namimigay din tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Kung may itinanim, may